Dear Papa Dudut, parati po akong nakikinig sa inyong programa. Ang ganda po kasi ng programa ninyo dahil nabibigyan ninyo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay. Ang katulad ko na ikwento ang naranasan sa buhay. Mga ilang ulit na rin akong sububok na magpadala ng sulat ko sa inyo pero tuwing susubok po ako ay parati akong kinakain ng hiya na baka husgahan lamang ako ng mga tao. Pero naisip ko rin na kung hindi ko lalakasan itong loob ko ay hindi ko rin maririnig kung ano man ang maipapayo ninyo o ng ating mga kabarangay sa sitwasyon ko. Ako po si Carmen. Noong elementary pa lamang ako'y lumipat na ang pamilya ko sa Navotas. Galing po kaming Negros. Sa Navotas kasi yung tambakan ng mga isda na siyang hanap buhay ng parents ko. Karamihan ng mga kapitbahay namin sa Navotas ay may kaugnayan sa isdaang negosyo. Nang mag 18 years old na ako ay namasukan agad ako sa isang fast food chain. Dahil gusto ko magkaroon ng sariling pera para hindi ako aasa sa aking mga magulang. Sa pinagtatrabahuhan ay nakaipon naman ako ng kaunting pera, Papa Dudut. Dito ko sinimulan ang sarili kong negosyo kasama ang boyfriend kong katrabaho ko rin sa fast food chain. Gumagawa kami ng mga necklace at iba pang mga design gamit ang iba't ibang shells. Ito po ang naging negosyo ko, Papa Dudut. Nang mag-21 na ako ay nagkaroon na kami ng maliit na shellcraft stall. Katuwang ko pa rin sa negosyo ang boyfriend ko. Pareho kaming dalawa na hindi nakapagkolehiyo at umaasa lamang sa kasipagan at positive mindset na kaya naming palaguin ang perang pinuhunan dahil pareho rin kaming hindi umaasa sa aming mga magulang. Nang makita naming umaasenso na ang shellcraft namin, ay saka kami nag-decide na magpakasal, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi ako nagalaw ng boyfriend ko sa mga taong nagkasama kami. Kaya sa unang gabi namin bilang mag-asawa ay nilubos-lubos namin na pagsaluhan ang aming mga sarili na puno ng pagmamahalan. Natikman ko ang pag-ibig sa kanyang mga bisig. Habang yakap-yakap ko siya ay pakaramdam ko ay sobrang saya ko. Pero hindi ko ina-expect na panandalian lang pala ang lahat dahil binawi siya sa akin. Namatay agad ang asawa ko matapos ang isang buwan naming pagsasama. Ang dating masayang pamumuhay ko'y napalitan ng lungkot, Papa Dudut. Akala ko'y wala ng pag-asa ang buhay pero muling lumiwanag ang buhay ko dahil sa isang buwan na pagiging mag-asawa namin ay nabuntis ako ng asawa ko. Biniyayaan kami ng Diyos ng isang anak na babae. Walang iba kung hindi si Rosemar. Papa Dudut, binuhos ko po ang lahat ng pagmamahal ko kay Rosemar. Ang mga hindi ko naranasang karangyaan sa buhay ay ibinigay ko sa kanya. Pinaaral ko ang anak ko sa kolehiyo at nang makatapos na ito sa kanyang pag-aaral ay agad naman itong nag-decide na magpakasal sa kanyang boyfriend na si Andrew. Ayaw ko pa sana siyang ipakasal pero buntis na ito kaya tinuloy ang pagpapakasal ni Rosemar kay Andrew dahil dapat nitong panagutan ang kaisa-isa kong anak. At gusto ng anak ko na lumipat na ng bahay kasama ang asawa niya. Ma, parang kailangan na naming lumipat ni Andrew ng bahay. Ano? Ito ba ang gusto mo, Andrew? Opo. Kasi nga po mag-asawa na kami. Naku, ayoko. Hindi talaga ako papayag na iwan mo ko, Rosemar. Kaya dito lang kayo tumira ni Andrew sa bahay ko. Malaki naman to. Anong gagawin ko sa bahay kung ako lang mag-isa rito, di ba? Nakakahiya naman po sa inyo, tita. Pwede naman po kami humanap ng maliit na bahay na uupahan. Napag-usapan na po namin to ni Rosemar. Naku, ano ba kayo? Gastos lang yun. At ano ba yung tita-tita na yan? Nakalimutan mo na naman. Dapat mama na ang itawag mo sa akin. Sorry po, mama. Ayan. Masanay ka nang tawagin akong mama, ha?
Opo, Mama. Alam ko gusto mong masolo ang anak ko, Andrew. Pero iho, wag mo namang ilayo si Rosemar sa akin. Hindi pa talaga ako handa na lumayo ang anak ko sa akin eh. Si Rosemar lang ang anak ko kaya wag mo namang kaming paglayuin. Buti sana kung buhay pa ang mga magulang ko at may kasama ako sa bahay. Si Rosemar lang ang pamilya ko. Kayong dalawa. Kaya wag niyo naman akong iwan dito mag-isa. Maluwag ang bahay. Please anak. Andrew, wag mong ilayo si Rosemar sa akin. Sige po, Mama. Hindi ko ilalayo si Rosemar sa inyo. Sa bagay, Ma. Tama naman po kayo na dito kami tumira. Tayong dalawa na nga lang ang magkasama tapos iiwan pa kita. Kaya nga, kaya wag na kayo mag-isip na bubukod kayo ng bahay at iwan ako. Parang hindi ko talaga kaya. Hindi ko matanggap ang idea na yan. Si Mama talaga. Mahal na mahal kaya kita. Hindi ko kayang iwan ang pinakamaganda kong mama. Asus! Mahal rin kita. Kayong dalawa ni Andrew. Kayo ang mga anak ko. Mahal ko kayo. Payakap nga sa baby ko. Ay, nga pala Ma. Next week magbabakasyon kami ni Andrew ha. Okay lang ba na ikaw muna mag-isa dito sa bahay? Paano kung sabihin kong hindi okay? Ma naman eh. Mag-honeymoon pa ba kayo? Nauna na nga ang full moon sa tiyan mo. Pasensya na po, Ma. Aalagaan ko naman si Rosemar at ang magiging anak namin. Nako, okay na yan. Ang importante, ilang beses ko na itong sinabi sa'yo ha, na huwag mong saktan at lokohin ang anak ko. Ako talaga makakalaban mo. Hindi po tayo darating doon, Ma. Hindi ko po sasaktan si Rosemar. Mahal na mahal ko po siya. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kinikilig naman ako, Han. Asus, kayo talaga. Sa harap ko pa talaga kayo nagharutan. Ma naman. Lambingan lang, hindi harutan. O siya, basta mag-ingat kayo. 3 buwan na lang at manganganak ka na, Rosemar. Excited na ako sa apo ko. Magiging lola ka na, Ma. Parang ang bata pa ni Mama para tawaging Lola. Tama si Andrew, dapat hindi lolang itawag ng apo ko sa akin. Ano po ba dapat, Ma? Mami! Mami ganda! Pwede. Ayan, baby. Excited na ang mami mo na makita ka. Ang maganda mong Mami. Marunong pumili ang anak kong si Rosemar ng lalaki kung pisikal lamang ang pag-uusapan, Papa Dudut. Matikas ang pangangatawan ni Andrew, maputi at matangkad. Matangos ang ilong at pwede nga siyang maging artista o model sa kanyang kagwapuhan. Makalaglag panty ang tindig, dala ng pagiging mistiso nito. May lahi kasi siya at sa pagkakaalam ko ay 1/4 ang dugong puti niya. Taga-Olonga po ang mga magulang niya. Nag-iba ang takbo ng buhay simula nang merong lalaking nakatira sa amin, Papa Dudut. May tumutulong na sa aking magbuhat ng mga shells kapag nasa bahay si Andrew. Pansin ko na maganda ang forma ng katawan niya. Ang braso nito'y alam na alam kong matigas tuwing nagbubuhat siya ng mga sako ng shells. Minsan ay nakasalubong ko siyang nakatuwalya lamang galing banyo matapos po itong maligo. Parang akong teenager na ngayon lang nakakita ng magandang hubog ng katawan ng isang lalaki. Pilit kong hindi pag-isipan ang nakita ko pero nakakatakam po ang katawan ni Andrew. At mas lalo akong nawiwindang tuwing ngingiti siya sa akin. Sobrang sweet ni Andrew sa akin, Papa Dudut. Hindi ko may pagkakaila sa sarili ko na nagkaka-crush ako sa asawa ng anak ko. Kaya sobrang kaba ng dibdib ko ng isang araw ay kami lang dalawa sa bahay at nilapitan niya ako para kausapin tungkol sa mga bagay-bagay. Kausapin niyo naman ako. Iniiwasan niyo ba ako? Naku, bakit naman kita iiwasan? Busy lang ako, marami akong orders ngayon. Tulungan ko na po kayo. Naku, wag na, kaya ko na to. Magaan lang naman. Ako na ang bubuhat galing dito sa mesa. Ako na po, Ma. Andrew, please. Bitawan mo ang kamay ko. Oh,
Nanginginig kayo? Please, bitawan mo na ako. Ma, alam kong matagal mo na akong tinitingnan. Ilang beses na kitang nahuli na tinititigan mo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga. Alam kong tama ako. Gusto mo ko, ma. Halata sa tingin mo. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Irespeto mo naman ako bilang magulang ng asawa mo. Parang anak na kita. Walang makakaalam. Ikaw at ako lang. Lumayo ka nga, Andrew. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Hindi ba tuwing naliligo ako, hinihintay mo na lumabas ako ng banyo para lang makita ang katawan ko? Ilang beses kitang nahuli. Ilang beses kong sinadya yun. Doon ko natumbok na tama ang hinala ko. Walang duda. Gusto mo nga ako. Hindi totoo yan. Malisyoso ka lang. Ma, sabi ko nga sa'yo, walang makakaalam. Andrew, isa na lang. Bitawan mo ko. Huwag ka na mag-deny, ma. Alam kong tinatago mo lang yung nararamdaman mo sa akin dahil asawa ko ng anak mo. Andrew, please. Magiging sikreto natin to. Itatago natin. Promise yan. Walang makakaalam. Tigilan mo ko, Andrew. Ano ba? Andrew! Tama ako, di ba? Gusto mo ako. Please, bitiwan mo ko. Di ba ito ang gusto mo? Andrew, wag mong sasabihin kahit kanino to. Oo naman. Patay din ako kay Rosmar kung malalaman niya to. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na maging tayo? Magiging kabit ako ng asawa ng anak ko? Huwag mong sabihin yan. Hindi ka kabit. Ang mahalaga, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Ang mga pantasya mo magkakatotoo. Deserve mo rin ang sumaya, Carmen. Pero Shh! Halika dito. Umupo tayo. Alam mo ba, hindi lang ikaw nagpapantasya. Carmen, pinagpapantasyahan din kita na isang araw magkatabi tayo tulad nito. Na hinahawakan kita, hinahalikan. talaga ba? Oo, maniwala ka. Gusto kita, Carmen. Gustong gusto. Papadudot, sobrang kakaibang init ang naramdaman ko habang dumadampi ang mga labi ni Andrew sa mga labi ko. May ibang kuryenteng pumasok sa pagkatao ko. Ang kanyang mga braso na hinihimas ko at ang kanyang matipunong dibdib na bumamangga sa akin ay sobrang nagbibigay ng ibang init sa aking pagkatao. Sa aking pagkababae na matagal nang hindi nakayakap ng isang lalaki. Ginawa namin ang gawaing mag-asawa, Papa Dudut. Binigay ko ang sarili ko kay Andrew nang walang pag-aalinlangan dahil sa mga oras na yon ay uhaw na uhaw ako sa init na mga bisig ni Andrew. Ang nasa utak ko lamang ay mairaos ang nararamdaman ko na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ko inisip ang pinagsaluhan kong kaligayahan ay ang kaligayahan ng anak ko. Inisip ko lamang na parang hiniram ko lamang ang oras na yon. Si Andrew. Wala sa isipan ko ang magiging kabit niya, ang maging karibal ng sarili kong anak at hindi ako mga agaw, hiniram ko lang sandali si Andrew noon. Pero kabit ba ang tawag sa akin at paano kong malalaman ng anak ko ang sikretong malupit na ito na may nangyari sa aming dalawa ng manugang ko na si Andrew, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inilihim namin ni Andrew ang naging relasyon naming dalawa. Hindi ko lubos maisip sa buhay ko na magiging kabit ako ng asawa ng anak ko. Hindi ko akalain na magiging ahas ako sa anak ko. Kahit ganito ang nangyari ay mahal ko ang anak ko. Ayaw kong masaktan siya at ayaw kong masira ang pamilya nilang dalawa ni Andrew. Kaya walang araw na hindi ako natatakot na baka mabunyag na. Sa iisang bahay ay may dalawang ilaw na pinagsasaluhan ng nag-iisang haligi nito. Tama po, nakikisalo lamang ako. Hindi ko aangkinin si Andrew.
hinihiram ko lamang siya. Tuwing wala si Rosemar ay nagaganap ang mga gusto namin ni Andrew. Malaya kaming ginagawa ang nagpapasaya sa aking pagkababae. Umabot ako sa punto na parang parati kong hinihiling na sana'y parating wala ang anak ko para kaming dalawa lamang ni Andrew ang nasa bahay at mangyayari ang gusto naming mangyari na walang nakakaalam. Umabot ako sa ganon, Papa Dudut. Isang araw nang magsiping kaming dalawa ni Andrew ay muntik na kaming mahuli ni Rosemar. Dumating siya sa bahay eksaktong patapos na kami ng pinagsaluhang init sa sahig kasama ang mga shellcraft. Hindi ko pala nalakang pinto ng kwarto. Mabuti na lamang at madali lang maisuot ang duster ko at si Andrew ay agad niyang naisuot ang shorts niya. Akala ko talaga ay katapusan na namin at mahuhuli na ang ginagawa naming pagtataksil. Sobrang fresh pa sa memory ko kung gaano ako natakot sa mga oras na yon. Rosemar! Han! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Pawis na pawis ka. Mainit kasi. Sa bagay, mainit talaga ngayon. Ay, sobra. Pinagbuhat ko rin kasi siya ng mga sako ng mga shell para tuhugin na namin. May order kasi. Naku ma, dahan-dahan din kayo ha. Hindi na kayo bumabata. Kailangan lang tumatapos. Suki ko kasi kaya minamadali ko na. Mabuti at nandito si Andrew, may tagabuhat ako. Alam mo naman na kailangan ni Mama ng tulong. Matibay naman ang mga braso ko kaya kayang-kaya to. Huwag mo na yang i-flex-flex. Ikaw talaga. Salamat Han sa pagtulong mo kay Mama ha. Naku, magpunas ka na nga ng pawis mo kasi ayoko sa amoy pawis ha. At saka magsuot ka na rin ng t-shirt mo. Bakit? Ayaw mo makita ang magandang katawan ko? Ikaw talaga? Kumusta nga pala ang anak ko? Nasa kwarto, natutulog. Pinatulog ko. Ma, salamat sa lahat ng tulong niyo sa pamilya ko ha. Okay lang ba talaga na dito lang kami tumira o mas dapat sigurong lumipat na kami para hindi ka namin naaabala? Naku, hindi kayo nakakaabala. Masaya ako na nandito kayo. Nakikita ko kayo at ang apo ko. Tama si Mama, Han. Dito na muna tayo. Walang kasama si Mama. Pag nagkataon itong mga shell niya lang, pati ilang trabahador niya sa store ang kasama niya rito. Iba pa rin kapag nandito tayo. O sige, mas komportable naman ako na dito tayo pero Andrew, humanap ka ng trabaho ha. Sabi ng papa mo, dapat na tayong lumipat ng bahay para daw magporsige kang maghanap ng trabaho. Si Papa talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako pero for now, dito muna ako tutulong sa negosyo ni Mama Carmen. Lalo na ngayon na marami ang order kaya inaakit niya na dito para dito gawin ang iba. Alam mo, okay na okay sa akin kasi nakakatulong ka dito kay Mama. Pero mas maigi rin na may totoong trabaho ka talaga. Don't worry, Han. Hahanap ako. Pakis nga ako. Naku, magpunas ka muna. Amoy pawis ka talaga. Parang pagod na pagod ka sa pagbubuhat ah. Ito na nga, magpupunas na. Punta lang ako sa kwarto natin. Maligo ka na rin. Tsura nito. Ma, ano, okay ka lang ba dito? Okay lang ba ang lahat pagdating sa negosyo mo? Bakit naman ako hindi magiging okay? Kabisado ko na ang pasikot-sikot dito tsaka hindi naman ako nawawala ng customer. Ito ang libangan ko at dito kita binuhay. Sa bagay. Tsaka alam ko nag-e-enjoy ka dito. Pero ma, alagaan mo rin yung sarili mo ha. Parang hindi ka na nagsusuklay eh. Tsaka ma, magbra ka rin kahit nandito ka lang sa bahay. Baka mamaya may makakita sa yung ibang tao. Ngayon lang naman to. Mainit kasi. Kahit na. Ikaw talaga ma. Payakap nga ako sa mama ko. Mahal na mahal kita ma. Mahal din kita anak. Ay, teka. Pawis ka rin ma. Ano ba tong init ngayon ano? Grabe tuloy yung tagaktak ng pawis nyo. Kaya nga, sobrang init. Pinapawisan ako. Kailangan ko na rin magpunas. Kailangan mo nga, ma.
Sa oras na yon, Papa Dudut, ay sobrang kaba po ang nararamdaman ko. Paano kung nabuking kami at nakita ng anak ko ang ginawa naming kataksilan? Kaya naging wake-up call sa akin na muntikan kaming mabuking na dalawa ni Andrew. Kaya naisipan kong gusto ko nang tigilan ang anumang ugnayan naming dalawa ni Andrew. Baka dahil ilang beses ko lang na-enjoy ang pagsasama ng asawa ko noon sa kama, kaya naging ganito ang tingin ko sa pakikipagtalik kasama si Andrew. Baka hinahanap ko lamang ang mga kulang na panahon na dapat ay pinagsaluhan namin noon ng asawa ko, at si Andrew na ang tumupad ng gawaing dapat natugunan ng asawa ko. Kaso'y binawian siya ng buhay at 1 buwan ko lamang siyang nakapiling. Sobrang gulo ng isip ko dahil alam kong masama ang ginagawa ko. May parte sa buhay ko na gusto ko nang wakasan talaga ang namamagitan sa amin, pero may parte rin sa pagkatao ko na gusto kong ipagpatuloy ang kung anuman ang meron kaming dalawa ni Andrew. Mahirap po talaga ang pinagdadaanan ko, Papa Dudut. Kaya isang gabi naisip ko na pumunta sa isang bar para makahanap ng kahit sinong lalaki para mapatunayan na hindi pagmamahal ang nararamdaman ko kay Andrew, kundi tawag lamang ng laman. Pangangailangan lang ng katawan, ang pananabik lang sa init ng isang lalaki, kaya ako nagkagusto kay Andrew. Kaya noong nasa bar ako habang lasing ay namit ko ang kaedad kong si Domeng. At ang sumunod na nangyari ay nagising na lamang ako sa kama katabi siya. At iba na ang damit na suot ko. Ano nangyari? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ito na ang suot ko? Ano nangyari? Ito naman masyado kang praning. Relax ka lang. Nakakapraning naman talaga. Pag mo akong pagtawanan, anong ginawa mo? Teka, may nangyari ba sa atin? Anong ginawa mo sa akin? Nangyari sa atin? Naku, wala. Mali ang iniisip mo. Matino akong lalaki, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Grabe ka naman. Nagmamalasakit na nga ako sa'yo eh. Anong malasakit ang pinagsasasabi mo? Yan ang problema. Magpapakalasing ka na sobra tapos ngayon nagbibinta ka ng kung ano-ano. For the record, walang nangyari sa ating dalawa. Hindi naman ako ganung tao. May respeto ako sa babae kasi may kapatid din naman akong babae at may nanay ako. Pero bakit nandito ako sa kama mo? Bakit magkatabi tayo at bakit iba na tong suot ko? Nasobrahan ka sa inom kaya nasukaan mo yung damit mo. Kaya pinalitan ko suot mo. Ibig sabihin nakita mo ang katawan ko? Ano naman? Gusto mo matulog na may suka? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Ang importante, maayos ka na. Kailangan ko na palang umuwi. Pero masakit ng ulo ko. Hangover yan. Uminom ka na maraming tubig. Pinagluto na rin kita na makakain mo. Kumain ka muna bago ka umuwi sa inyo. Salamat. Domeng. Ako si Domeng, Carmen. Sobrang nalasing ata talaga ako kagabi. Hindi ko na maalala pangalan mo. Ano pa kaya mga pinaggagawa ko? Medyo halatang lasing ka nga kagabi pero maayos ka pa naman. Wala kang ibang ginawa kundi ang sumuka. Naku, para akong matandang lasengga. Hindi naman. Halata lang na hindi ka sanay uminom. Hindi nga ba? Oo, hindi nga. Domeng, salamat ha. Kung hindi ka ang nakasama ko, baka ano nang nangyari sa akin. Walang anuman. Sige na, tumayo ka na dyan. Kumain ka. Kaya mo na ba? Parang kaya ko naman pero mabigat pa rin ang ulo ko. Mawawala rin yan. Sana nga mawala agad to. Pero parang lalagnatin ako sa sakit. Ihatid na kita mamaya kung okay lang sa'yo para naman makauwi ka na maayos. Naku, wag na. Kaya ko na. Ito naman, huwag ka na mahiya. Wala naman akong trabaho ngayon. Kaya hindi abala sa akin kung yan ang iniisip mo. Salamat, Domeng. Teka, baka may asawa ka na at ako... Single pa ako. Talaga? Oo. Parang kailangan ko na nga ng kasama pa uwi. Ayun. Sasamahan kita pa uwi. Kumain ka muna. Sige. Matapos akong kumain ay hinatid na ako ni Domeng sa bahay, Papa Dudut.
Siniguro niya talagang safe akong makakarating sa bahay. Sa totoo lang ay naging kampante ako sa kanya kaya noong niyaya niya akong lumabas ay sumama agad ako. Madali niyang nakuha ang loob ko, madali niya akong napaibig. O pag-ibig ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya sa mga oras na yon? Basta ang alam ko sa sarili ko ay gusto ko nang mawala ang pagnanasa ko kay Andrew. Gusto kong putulin ang ugnayan naming dalawa at hindi na higit pa sa pagiging mother-son-in-law ang relationship namin. Gusto kong maging normal na manugang na lamang ang relasyon ko sa kanya. Gusto kong magpakaina sa anak ko at hindi ang maging kahati sa asawa niya. Walang gabi na hindi ako inuusig ng konsensya ko sa ginawa namin ni Andrew. Patuloy din ang paglapit niya sa akin para gawin ang nakagawian namin. Pero tumatanggi na ako at nahahalata niyang may iba akong lalaki. Ang hindi niya alam ay gusto kong limutin siya. Pero paano kung nasa isang bahay lamang kami nakatira kasama ang anak ko? Kaya kapag magkasama kami ni Domeng ay mas nararamdaman ko ang kapayapaan na sana'y si Domeng na lamang ang dumating kaagad sa buhay ko para hindi na nangyari sa aming dalawa ni Andrew ang kasalanang pinagsaluhan namin. Walang sabit si Domeng at may trabaho po ito. Hindi siya kagwapuhan, Papa Dudut, pero hindi naman sa lahat ng oras ay ang panlabas na anyo ang batayan kung mahal mo ang isang tao. Nasa puso ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay yung wala kang nasasakta na ibang tao. At hindi mo tinatago ito dahil kapag nabunyag ay tiyak na ikakasira talaga ng buhay mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang halos 3 buwan nang una kong makilala si Domeng ay naging kami ng dalawa kaagad, Papa Dudut. Gusto ni Domeng na ipaalam namin ito sa anak ko dahil hindi naman ako bata para ilihim ang tungkol sa amin. At pareho naman kaming walang sabit na dalawa. At dito ko na nga sinabi kay Domeng ang tungkol kay Andrew dahil gusto kong tapat ako sa kanya. At kung hindi niya matatanggap ang nakaraan ko ay hindi ko ipipilit ang sarili ko. Ang akala ko ay hihiwalayan niya ako, Papa Dudut, pero hindi. Mas minahal niya ako at hindi niya ako hinusgahan. Para sa kanya ay pinagtagpo kami ng tadhana para iligtas ako kay Andrew at maibaon sa limot ang sikretong ugnayan ko sa asawa ng anak ko. At matigil na ang hindi kanais-nais na ugnayan ko kay Andrew. Na dapat ay manatiling manugang lamang si Andrew sa buhay ko. Kaya hindi maiaalis na mainit ang ulo ni Domeng tuwing naiisip niya ang tungkol kay Andrew. Para sa kanya isang oportunista ito at tinitake advantage ang kahinaan at sitwasyon ko para makuha ang gusto nito. Ang sabi sa akin ni Domeng na kailangan nang malaman ni Rosemar ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Domeng para tumigil na si Andrew sa kanyang pangungulit sa akin. Ayaw din ni Domeng na malalaman ni Andrew na alam niya ang tungkol sa naging relasyon ko kay Andrew. Ang gusto niya na tinanggap niya ako bilang ako at dapat hindi na niya iisipin pa ang tungkol kay Andrew. Lalo na't alam niyang putol na ang ugnayan ko dito at sure akong wala na talaga, Papa Dudut. Nakapagdesisyon na akong tigilan na ang kahibangan ko kay Andrew. Pero isang araw ay nagalit si Andrew sa akin ang kamilang dalawa sa bahay. Nalaman niya na pinaalam ko na kay Rosemar ang relasyon naming dalawa ni Domeng. Anong ginagawa mo? Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil dun sa matandang lalaking yun? Hindi siya matanda. Kaedad ko siya. At wala siyang sabit. Siya ang dapat kong patulan at hindi ikaw. Kaya tigilan mo na ako. Mahal ko si Domeng. Mahal ko siya kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako naniniwalang mahal mo si Domeng. Gusto mo lang takasan ang relasyon natin. Ito ang tama. Walang tayo. Dapat sa simula pa lang alam mo na walang tayo. Carmen naman, alam kong masaya ka sa akin. Masaya ka sa ginagawa ko sa'yo. Andrew, tama na. Mahalin mo ang anak ko. Yan ang tama mong gawin. At ang mahalin ko si Domeng ang nararapat kong pagtuunan ng pansin. Kaya please lang tumigil ka na. Hindi pwede.
pwede! Huwag mong putulin ang ugnayan natin. Pwede naman nating itago to eh. Ano? Itago? Hindi, Andrew. Hindi na tayo magtatago. Ayoko na kaya wala nang itatago. Pero gusto mo ako. Anong gusto mo? Magubad ako ngayon? Dito sa harapan mo? Wala namang tao ngayon, tulad ng dati. Pwede nating gawin ngayon. Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Paliligayahin kita. Tama na! Tumigil ka na! Anong ginagawa mo sa mama mo? May tinatanong lang ako kay Mama. Bitiwan mo siya! May tinatanong lang naman ako. Bakit? Sino ka ba? Ako si Domeng. Wala ka talaga respeto sa mama mo, no? Nire-respeto ko siya. Ganyan ba pag-respeto? Yung nasasaktan na si Carmen sa higpit ng pagkakahawak mo? Ganyan ba ang asta na isang manugang? O baka naman, hindi mo mapigil ang sarili mo? Ano pinagsasabi mo? Tigilan mo si Carmen! Domeng, huwag ka nang makialam. Hindi! O ikaw! Baka akala mo hindi ko alam na malaki ang atraso mo. Hindi ka dapat pamarisa dahil oportunista ka. Anong pinagmamalaki mo? Yung itsura mo? Alam mo kung ano meron kami ni Carmen? Alam na alam ko kung walang iyaan mo. Bitiwan mo na si Carmen! Ano? Hindi mo ba rin bibitawan? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Iba talaga yung apog mo ah! Ano ba? Tumigil kayo! Kapal ng mukha mo! Walang hiya ka! Pakialamero! Ikaw ang walang hiya! Wala kang respeto! Puro kahiyupan yung nasa isip mo! Wala kang klase ka! Dapat sa'yo pinulubog! Doon na tayo sa loob ng kwarto ko. Andrew, umayos ka ah. Umayos ka bilang asawa ng anak ko. Umayos ka bilang tao dahil gusto ko na magpakatao. Hindi ako hayop. Sana ilagay mo yan sa utak mo. Mahalin mo ang anak ko. Yun ang dapat mong gawin. Halika na, Domeng. Ayusin mo yung pagbumukha mo ha! Domeng, tama na. Tigilan mo na yan. Papadudot naging panangga ko si Domeng laban kay Andrew. Siya ang matibay na pader na sinasandalan ko sa mga oras na yon. Kung wala si Domeng, siguro'y patuloy akong ginagamit ni Andrew. Patuloy ang pagtataksil ko sa anak ko at patuloy ang ahasan sa loob ng bahay. Nalaman ni Rosemar ang nangyari kay Andrew at kay Domeng. Naging masama ang loob ni Rosemar kay Domeng dahil sa natamong pasa ni Andrew sa mukha niya. Hindi alam ni Rosemar ang tunay na nangyari at pinalabas lamang namin na nag-aaway ang dalawa. Kaya nagsapakan dahil hindi sa pagkakaintindihan. Kaya naisipan kong lumipat na lamang kami ni Domeng ng bahay. Ibinigay ko sa anak ko ang bahay ko bilang pamana sa kanya at bilang kabayaran sa nagawa kong kasalanan na hindi niya alam. Gusto kong umiwas na sa gulo, Papa Dudut. Gusto kong iwasan ang tukso at gusto kong iwasan si Andrew. Ayaw pa sana ni Rosemar na ipamana ko sa kanyang bahay at lumipat na kami ni Domeng pero tinanggap niya rin ang desisyon ko. Nasa Navotas pa rin ang shellcraft ko at umuupa kami ng maliit na bahay ni Domeng. Para kami nagsisimula parang katulad ng una kong asawa. Naisipan din namin ang magpakasal para tuluyan ang kalimutan ng tila bangungot ko sa tuwing nakikita ko ang anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, tuwing kaharap ko si Rosemar ay inuusig ako ng konsensya. Isang araw, Papa Dudut, ginawa ako ng surprise birthday party ng anak kong si Rosemar. Na doon syempre si Andrew. Masaya ako sa surprise pero kumakabog sa kaba ang dibdib ko tuwing kaharap ko si Andrew. Lalo na't nagsisimula na naman siya sa mga banat niya sa akin. Carmen, Huwag kang magsimula, Andrew. alam kong gusto mo pa rin ako. Pwede pa rin natin gawin yung mga ginagawa natin. Sa totoo lang, miss na kita. Tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Sige na, magkita tayo. Pwede tayo sa motel. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tama na yung mga panahon na yon. Malaking pagkakamali yon. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos eh. Dapat igalang mo rin ako bilang nanay ng asawa mo. Ikaw naman? Binabastos lang naman kita pag gusto mong bastusin kita. Anong meron dito?
Parang kanina ka pa kumukuha ng lechon, Andrew ah. Ako na, kukunan kita para matapos na. Carmen, hinahanap ka ni Rosemar. Asikasuhin mo na mga bisita mo. Sige, pupuntahan ko siya. Umayos kayong dalawa ah. Sige na, punta mo na sila. Ako nang bahala dito. Hindi mo ba talaga siya titigilan? Hindi ka pa ba marunong makontento at lumugar ha? Alam mo dapat na kung ano lang ang para sa'yo, yun lang ang kunin mo. Kung hindi ka lang asawa ni Rosemar, pinagulpi na kita eh. Gusto mo bang sabihin ko kay Rosemar yung kademonyohan mo para matigil ka na? Sasabihin ko na pinipilit mo lang si Carmen. Sasabihin ko rin sa asawa mo na isa kang walang kwentang tao dahil pati nanay niya mismo, inaswang mo. Hoy, wag na wag mo akong subukan. Pinalagpas ko lahat ng mga nangyari sa inyo. Pero ngayong asawa ko na si Carmen, hindi ka na makakaporma ng alanganin. Ang bait ni Carmen sa inyo tapos winawalang hiya mo. Kaya subukan mo ulit hirita si Carmen. Ako natutumba sa'yo. Naintindihan mo? Bobo ka ba? Hindi mo naintindihan yung sinabi ko? Naintindihan ko. Han, ano nangyayari dito? Tito Domeng, sana naman hindi kayo ulit magkainitan ni Andrew ha. Birthday ni Mama. Baka bugbugin nyo na naman si Andrew. Magagalit na talaga ako sa inyo. Hindi naman. Ito nga, tinutulungan ko siya maghiwa ng lechon. Gagawin daw nilang pulutan ng mga trabador ng mama mo. Okay po. Ay, teka, family picture tayo. Sumali ka na rin, Tito. Tara. Okay. Sige. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na lumapit si Andrew sa akin. Iniiwasan na rin niya ako dahil parating nakabantay si Domeng sa akin dahil ayaw ng asawa ko na mas lalong lumalapa ang sitwasyon. Ilang beses na rin naming pinag-usapan ni Domeng kung sasabihin ba namin kay Rosemar ang katotohanan o hindi na dahil tapos na naman ang lahat at nakakatiyak na akong hindi na magkakamaling lapitan pa ako ni Andrew para alokin muli. Sa hindi ko pagsasabi kay Rosemar tungkol sa sikretong nangyari sa amin ng asawa niya ay parang may kulang sa pagkatao ko. Hindi ako naging buo dahil karga-karga ko ang bigat ng sikretong gustong kumawala. Paano kung sasabihin na namin kay Rosemar? Ano po ang mangyayari? Mapapatawad niya ba ako? Maiintindihan ba ako ng anak ko na tinikman ko ang asawa niya sa mga oras na wala siya sa bahay noon? Paano kung malaman ng apo ko na ang lola niya ay dating nagpakalmot sa tatay niya? Marami akong iniisip na posibleng mangyari sa oras na mabunyag ang sikretong malupit na ito, Papa Dudut. Baka nga may panahon na ang magsasabi ng kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero ayaw kong masaktan ng anak ko. Dapat, noong una pa lamang ay hindi ko na pinasok ang ganito sa buhay ko. Dapat pinigilan kong magkaroon kami ng affair ng manugang ko. Papa Dudut, handa po akong tanggapin ang kaparasahan sa mga nagawa ko. Gusto kong mamuhay na wala itong pag-uusig sa konsensya ko. Sana kung kaya ko na ang sabihin ng katotohanan sa anak ko ay mapatawad niya ako. Matatanggap niya ako tulad ng pagtanggap sa akin ni Domeng, tulad ng pagmamahal ni Domeng na walang hinihinging kondisyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmen. Dear Papa Dudut, kilala ang pamilyang Pilipino sa pagkakabuklod-buklod. Nasa kultura na po natin na magsama-sama 1 o 2 beses sa isang taon para magkumustahan sa pamamagitan ng reunion. Noong bata pa kami ng mga kapatid ko ay laging sinasabi sa amin ni Mama na pamilya lang daw ang matatakbuhan namin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya dapat ay hindi namin sirain anumang relasyon ang meron kami sa aming mga kamag-anak. At kahit na nga ngayong matanda na ako ay dala-dala ko pa rin sa puso ko ang mga pangaral na yon sa amin ng nanay namin. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa mga kabarangay natin. Ako si Lana, kaka-34 ko pa lamang at taga Fairview, Quezon City. Isa ako sa mga libu-libong tagapakinig ninyo. Sa katunayan ay
nahawaan ko na nga ang mister ko sa pagmamarathon ng mga istorya ninyo online. Bukod kasi sa mga aral at inspirasyon sa buhay na napupulot namin sa pakikinig sa Barangay Love Stories, nagsisilbi na rin po yung bonding namin ng asawa ko, Papa Dudut. Pero hindi love story namin ang gusto kong ibahagi sa kwento ko ngayong tanghali. Magsisimula ang lahat 3 years ago onwards. Dati kaming nakatira sa Navotas dahil mangingisda ang tatay ko. Doon na rin sila nagkakilala ni Mama at karamihan sa mga kamag-anak namin ay taga doon din. Masasabi ko na masaya at magulo ang kabataan ko kasama ang mga kapatid ko't pinsan. Hindi po kami mayaman pero laging pinaghahandaan nila Mama at ng mga kapatid niya ang Pasko at bagong taon kung saan ay nagsasama-sama kami para kumain at magpalaro. Yon ang kaugaliang kinalakhan ko. Kaya inakala kong perpekto ang aming pamilya. Ate Miriam, ano na? Ano na ba yon, Adora? Kailan mo planong pansinin yung nanliligaw sa'yo dun sa may water refilling station? Dinig ko, gustong-gusto ka raw nun. Tsaka, biyudo yun, kaya ayos na rin. Ano pa pinagsasasabi mo? Kilabutan ka nga. Bakit ako magpapaligaw ay may asawa akong tao? Santisi mong babaeng to? Ay, alam naman natin na hindi na magtatagal yung buhay ng asawa mo. Manahimik ka nga! Matakot ka nga sa Diyos! May takot ako sa Diyos, ano? Lagi nga ako nagsisimba tuwing linggo at nagro-rosaryo gabi-gabi. Kung totoo yung sinasabi mo, sana alam mo sa sarili mo na masama yung iniisip mo. Hindi porke may sakit ang asawa ko ganyan mo na tratuhin. Masyado ka namang ano. Ikaw lang naman inaalala ko. Ano nga ko inaalala mo? Siyempre, masarap kaya yung may kasama sa buhay lalo na pagtanda natin. Ako nga nakatatlo na eh. Madali kasi akong magsawa kaya pag ayoko na pinapalitan ko na. Ikaw yun! Magkaiba tayo. Mahal ko ang asawa ko. At kahit na ano mangyari, hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka may mga anak ako, hindi ko kailangan maghanap ng ibang kasama. Hindi naman garansya na makakasama mo pa dito sa bahay niyo yung mga anak mo, lalo na pag nagsipag-asawa na sila. Nandito na po ako. Wala na. Bakit ngayon ka lang, nak? Ay, heavy traffic po kasi kaya medyo ginabi ako. Tapos may hinuhukay pang kanal dun sa main road kaya isang kalsada lang yung nadadaanan. Hassle nga po eh. Uy, Tia, nandito po pala kayo sa bahay. Oo, nakikipagkwentuhan lang naman ako dito sa nanay mo. Talaga po? Gusto ko nang paalisin tong tsahin mo eh. Nakakainis kasi yung mga sinasabi. Grabe ka naman ate. Tungkol saan po ba yung pinag-uusapan nyo kung ayos lang malaman? Ayos lang naman, pero baka pati ikaw mainis. Napakasulsul mo talaga. Bakit maiinis si Nana? Sigurado ako na pag nalaman niya baka nga matuwa pa siya at pasalamatan ako. Tungkol saan nga po kasi yun, Tia? May nagkakagusto kasi sa mama mo. Yung may-ari ng water refilling station dun sa kanto. Biyudo yun. Malaki na rin ang mga anak. Sinabi ko lang naman dito sa nanay mo na magpaligaw na kasi syempre, hindi natin sigurado ang buhay. Sobra naman po kayo. Buhay pa po yung tatay namin. Konting respeto naman. Anong konting respetong pinagsasasabi mo? Bastos po kasi yung sinabi nyo. Ano bastos dun? Lahat bastos. Hindi ko alam kung paano nyo nakuhang sabihin yun eh. Alam nyo na nga may pinagdadaanan yung pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Imbis na mapagaan nyo yung loob namin, lalo nyo lang pinabibigat. Depende yon kung paano nyo tatanggapin. Minasama nyo. Kaya kasalanan nyo yun. Talaga namang, ayaw pang tumigil ah. Huwag mo na lang patulan yung tiya mo. Baka hindi pa yan nakakapaghapunan eh. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo, Adora. Baka nga hinahanap ka na ng mga anak mo eh. Anong oras na oh? Uuwi naman talaga ako Pero, pautakin mo muna ako ng bigas. Gawin mo ng 3 kilo pero sa sunod na linggo na yung bayad Dali na para makauwi na ako.
Papadudot pangalawang kapatid ni Mama si Tia Adora. Sa 5 kapatid ng Mama, ang tiyahin kong ito ang hindi ko masyadong paborito. Matabil kasi ang dila niya kahit na lagi niyang sinasabi na prangka lang daw siya. Pero para sa akin ay magkaibang bagay po yun. At habang nagkakaedad ako ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kasakit magsalita. Bukod doon ay napaka-insensitive din niya na tao. At patunay na doon ang pangbubugaw niya kay Mama sa ibang lalaki kahit na buhay pa naman. At ang malala pa ay may sakit ang tatay namin. Kaya nga gigil na gigil ako sa kanya ng gabing yon. Pero laging sinasabi ng Mama na pagpasensyahan ko raw ang Tia Adora ko. Sa kanilang 6 na magkakapatid, ito raw talaga yung espesyal. Premature raw kasi ito at sakitin kaya kung ano-anong gamot ang pinainom sa kanya noong bata pa lamang. Nasalinan din daw ito ng dugo noong minsang nagkadengge. Kaya siguro ganun yung pag-uugali niya. Ewan. Pero hindi talaga nakakatuwa itong tiyahin ko at kahit na anong pangunawa ang gawin ko ay dumarating pa rin yung puntong bigla na lamang may sumasanib sa akin na masamang espiritu para patulan ko siya, papadudot. Ate, nandiyan ka ba sa tindahan nyo? Ay, tiya, kayo pala. Wala po si Mama, namalengke po. Ganun ba? Pwede ba akong makautang? Ano pong uutangin nyo? Panlaba lang sana. Sabong bareta tsaka powder. Samahan mo na rin ng sabong mabango, pampaligo tsaka shampoo at conditioner. Sige po, pero kailan nyo po planong bayaran? Grabe ka naman. Di ko pa nga nagagamit yung mga inutang ko. Tinatanong mo na kung kailan ko babayaran. Huwag nyo po sanang masamain. Siyempre, pinapaikot lang ni Mama yung puhunan ng tindahan. Babayaran ko naman kayo Masyado kong sigurista. Ilang beses nyo na po kasing sinabi yan, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong inaabot na pambayad. Yung inutang nyong bigas, sabi nyo babayaran nyo sa susunod na linggo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos pumatong na lang yun sa mga utang nyo nung nakaraang buwan pa. Madadagdagan na naman po ngayon. Wala na pong space sa listahan nyo, Di isulat mo sa likod. Late-late na bagay pinoproblema mo. Huwag naman po kayong ganyang magsalita. Paano hindi ako magkakaganito? Akala mo ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo kamag-anak nyo naman ako. Kaya nga po pinagpapasensyahan namin kayo kapag delay yung bayad nyo kasi kamag-anak namin kayo. Ito na po yung mga kinuha nyo, Tia. Pinlastik ko na rin para di na po kayo mahirapang bitbitin. Ay, salamat naman. Buti naisip mo yan. Walang anuman po. Ingat po kayo. Sandali. Maalala ko lang. Parang malapit ka nang mag-birthday, di ba? Po? Opo. Sa susunod na buwan na yon. Buti pa kayo naalala nyo. Ako kasi nakalimutan ko na. Uy, syempre. Tanda ko lahat ng birthday ng mga pamangking ko, no? Okay po. Pero, ilang taong ka na ba sa birthday mo? 30? Hindi po. 32 na po ako noon. Nako, lalagpas ka na pala sa kalendaryo. May masama po ba doon? Meron. Lalo na hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa mama mo. Kailan mo ba kasi planong mag-asawa? Asawa agad? Wala pa nga po akong boyfriend. Di sige, boyfriend. Kailan ka ba magbo-boyfriend? Tia Adora. Wag mo na akong lilinyahan na wala ka pa namang hinahabol na deadline kasi ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka na bumabata. May expiration yung matres nating mga babae kung plano mo magkaanak. Baka mahirapan ka na. Sige ka. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala bakit hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Siguro babae gusto mo, no? Huling check ko sa sarili ko, lalaki pa rin naman po. Kaya nga lumandi ka na. Gayahin mo ako. Talo pa kita Ano pong gagayahin ko sa inyo? Yung mabilisan yung pagpapalit ng mga lalaki? Hay, sobra ka naman sa sinabi mo. Huwag niyo na po kasing problemahin yung tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Darating din po tayo doon. Baka nga magulat na lang kayo kasi naunahan ko na kayo magpakasal. Ay, nakakainis ka naman Alis na nga ako rito bago pa masira ang araw ko.
Sige po, ingat po uli kayo. Baka makatapa kayo ng jackpot, lalong masisira araw nyo. Papadudot, taon-taon na lang laging kinukumusta ni Tia Adora kung kailan ko planong mag-asawa. Yun bang parang may pa-countdown siya na malapit na raw lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Akala mo naman ay may makukuha kong premyo sakaling magka-boyfriend na ako o makapag-asawa tulad ng gusto niyang mangyari. Kahit na sanay na ako sa mga tanungan niyang ganon, Papadudot, ay hindi ko pa rin mapigilang ma-stress lalo na may pinagdadaanan ng pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Tapos ay sumasabay pa talaga siya. 5 ang mga anak ni Tia Adora, 25 anyos ang panganay at 8 taon naman yung bunso. May naging karelasyon siyang mga lalaki at nagkaanak sa mga ito, pero kapwa hindi nauwi sa kasalan. Bale sa una niyang kinasama, 3 ang naging anak niya at sa pangalawa naman ay 2. Hiwalay na rin naman siya doon at noong mga panahong yon ay meron na siyang boyfriend na mas bata sa kanya ng 15 taon. 43 years old na ang tiyahin ko at 28 naman na yung boyfriend niya. 3 taon lang ang tanda sa panganay niya. At lagi niyang binibida na talo pa raw niya ako dahil sa edad niyang yon ay may asim pa siya at ibubuga sa mga lalaki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa tiyahin ko. At kahit na may sinasabi sa kanya yung iba naming kamag-anak dahil sa pagiging bida-bida niya, ay hindi ko na yon ginagatungan pa lalo't hindi ganoon yung tinuro sa amin ng mga magulang namin. Kaya nga sa abot na makakaya ko ay pinapalagpas ko na, Papadudot, ang mga sinasabi ng tiya ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang na sana'y magbago na siya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo, pero hindi bumuti ang lagay ng tatay namin. Sa katunayan ay labas-masok na rin siya noon sa ospital at nagsimula lang yon sa ubo at lagnat na nauwi sa pulmonya. Noong huling beses na dinala namin siya sa ospital, ay huling beses na rin pala na makikita namin siyang buhay, Papadudot. Ang sakit mawala ng magulang pero inisip na lang namin na nakapagpahinga na siya sa piling ng Panginoon. Pinagtulungan naming magkakapatid ang burol at libing ng tatay namin. Kahit na malungkot ang aming pamilya ay nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na makasama si Papa ng ilang taon bago niya ito bawiin sa amin. Kahit na iniwan na kami ng tatay namin, nanatiling matatag ang aming pamilya. Nangako kami ng mga kapatid ko sa isa't isa na hindi namin pababayaan ang mama namin. Pero lagi namang sinasabi ni mama na kaya niya ang sarili niya at ayos lang daw kung gusto na naming mag-asawa o bumukod. Malalaki na rin kasi kami at nasa tamang edad na rin. Tapos na rin kami sa pag-aaral, may pinagkakakitaan namang maliit na tindahan si mama. Pero pinangako ko sa sarili ko na habang wala pa akong asawa ay babantayan ko ang mama namin at aalagaan ko siya. Mabilis nga na lumipas ang 3 buwan at nakarating sa kaalaman ko na patuloy pa rin kinukulit ng tiyahin ko si mama na magpaligaw gayong wala na raw naman ang tatay namin. Grabe kung hindi ba naman talaga tinamaan ng lintik, Papadudot. Alam mo, malapit na akong mapikon dyan sa tiyahin mo, nak. Ang kulit! Panay bugaw sa akin doon sa biyudong may-ari ng water refilling station dyan sa kanto. Sinabi ko na ngang hindi ako interesado, pilit pa rin ang pilit. Bilib nga po ko sa inyo kasi hanggang ngayon hindi pa kayo napipikon kay Tia. Mapipikon pa lang, sabi nyo. Ang haba rin ng pasensya nyo eh. Oo naman, kasi iniisip ko pa yung mararamdaman niya. Kilala mo naman yung tiya mo, napakabalat sibuyas. Opo, pero siya nga hindi niya iniisip yung nararamdaman nyo. Kamamatay lang ni Papa pero gusto niya na agad na palitan nyo. Kahit nga nung may sakit pa lang ang papa nyo,
Sabi na siya ng sabi tungkol sa bagay na yon. Sa susunod, sasabihin ko na talaga sa kanya na kung gusto niya, siya na lang yung magpaligaw doon. Total, sanay naman siya na maraming nagkakagusto sa kanya. Ay opo, proud pa nga siya na marami pa rin daw nagkakandara pa sa kanya kahit na may jowa na siya. Wala naman akong pakialam do kasi buhay niya yon. Ang akin lang sana, wag niya na akong idamay. Kahit na wala na ang papa niyo, hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Kontento na ako na siya lang yung lalaking minahal at pinakasalan ko. Hindi ko na kailangan kumilala ng ibang lalaki, no? Sana maintindihan ni Tia na hindi lahat ng tao katulad niya. Yun bang hindi mapakali kung walang lalaki? Pero ako lang naman to. Matanda na rin kasi ako kaya ayoko na talagang pumasok sa panibagong relasyon na yan. Kaya lang ikaw, bata ka pa at hindi ka pa nai-in-love. Ang akin lang naman, may plano ka bang mag-asawa o mag-boyfriend man lang? Meron naman po. Yung totoo, may naliligaw po sa akin, Ma. Talaga? Isagutin mo na yan. Hala si Mama, oh. Naliligaw pa nga lang. Natuwa lang naman ako kasi ngayon mo lang sinabi na may nanliligaw sa'yo. Kaya nga sana wag mo nang patagalin, ha? Hindi na uso yung inaabot ng ilang buwan. Sagutin mo na agad para maipakilala mo na rin sa amin ng mga kapatid mo. Naku, matutuwa yung mga yun. Huwag po kayong mag-alala kasi feeling ko, siya na talaga. Matagal na rin kasi niya akong gusto. Ako lang yung nagtataboy sa kanya nung una. Talaga? Bakit mo naman siya tinataboy? Kasi naiinis ako sa pagiging mahangin niya. Pero habang unti-unti ko siyang nakikilala, nalaman ko na mabait naman pala talaga siya. Maginoo at magalang. Sigurado ako magugustuhan niyo rin siya sakaling ipakilala ko na siya sa inyo. Kung ganon, excited na ako. Basta balitaan mo ko sakaling sinagot mo na siya, ha? Magluluto ako ng masarap pag pumunta siya rito sa bahay natin. Sige po. Pero pwede ba ngayon na kayo magluto ng masarap? Namimiss ko na po kasi yung special sisig niyo eh. Nung nakaraang araw pa ako nagkikrave noon. Nako! At naglambing na nga atong anak ko. Sige na po. Ako na magbabantay sa tindahan habang nagluluto kayo. Damihan niyo po ng sili ah. Gusto ko yung maanghang. Oo, nadamihan ko talaga para pag humingi yung tiya mo ay mapaltos yung bibig niya sa anghang. Ma naman. Joke lang. Pero kilala mo naman yung tsahin mong yun. Kahit 5 bahay yung layo sa atin, naaamoy niya pa rin kung ano yung niluluto nating ulam. Lalo na kung masarap. Oo nga po. Maya-maya pupunta na siya rito na may dalang platito. Oo, tapos masahol doon may panibago na naman siyang uutangin sa tindahan natin. Ay, nako! Si Adora talaga! Papa Dudo, tuwang-tuwa si Mama nang malaman niyang merong nanliligaw sa akin. Sa katunayan ay gusto na raw niyang sagutin ko yon para naman maipakilala ko na sa kanya. Sa totoo lang ay matagal na kami nag-uusap nitong katrabaho ko. Masugid ko na talaga siyang manliligaw pero hindi ko lang masyadong pinapansin. Akala ko ay mawawala na lang yung pagkagusto niya sa akin pero ako yung biglang nagkagusto sa kanya. Siguro'y ginayuman niya ako pero hindi naman ako nagrereklamo. Masarap naman talagang ma-in love kaya nga pagkalipas lang ng 2 linggo, Papa Dudut, ay binigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. As usual ay nakarating sa buong angka namin na sa wakas ay may boyfriend na ako. At nung araw nga na dinala ko siya sa bahay para ipakilala kay Mama at sa mga kapatid ko abay biglang umiksena si Tia Dora. Nakala mo'y kung sinong nakapagtanong sa boyfriend ko. Ang malala ay tungkol pa sa personal niyang buhay ang mga tinanong ni Tia. Katulad ng ilan silang magkakapatid, may business raw ba ang mga magulang ni boyfriend at kung magkano raw ang sinasahod niya. Katwiran ni Tia Adora ay concern lamang daw siya sa akin. Kung kaya ba niyang buhayin ang pamangkin niya kapag nagpakasal na kami. Nakakaloka. Hindi nagtagal ay na-engage kami ng boyfriend ko at nagpakasal na rin kami, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay may bahay na kami na binigay ng parents ng asawa ko sa kanya. Pero i-renovate pa lang namin kaya sa bahay muna kami tumira.
kasama si mama lalo na noong nabuntis ako. Inabot din ng 1 taon ang renovation pero dahil cesarean ako ay pinili ko muna magstay sa bahay namin para maalagaan ni mama. Ang hirap din kasing kumilos kung ako lang mag-isa, lalo na at sariwa pa yung tahi ko. Pero nakaraos din naman ako at hindi nagtagal ay sumapit yung araw ng pagpapabinyag namin sa aming baby. Pero hindi ko akalain na pati yon ay guguluhin ni Tia Adora nang mag-imbita siya ng sandamakmak niyang mga kazumba sa binyag ng anak ko para makikain, Papa Dudut. Ano ba naman yun, Lana? Bakit ganun lang? Kakaunti yung pinakain mo dun sa mga kazumba ko. Sabi nung isa, hindi raw sila nabusog. Mawalang galang na po, Tia Adora. Pero hindi ko naman po kasalanan kung pumunta sila rito eh. Hindi ko naman sila inimbita. Kayo lang naman po yung nagsama sa kanila rito. Alam niyo namang may iba pa kaming bisita. Bisita rin naman sila. Mga kazumba ko nga yun. Eh di sana kayo yung nagpabinyag, saka kayo rin yung nagpakain. Ano sinabi mo? Alam nyo, buti na lang talaga may extra money pa kaming mag-asawa para magdagdag ng pagkain. Kasi nakakahiya naman kung pinalis namin yung mga bisita nyo kanina. Pero imbes na magpasalamat kayo sa akin o kahit man lang humingi ng pasensya dahil masyado kayong pabida, nakuha nyo pa talaga akong awayin kasi hindi nabusog yung mga kazumba nyo? Nasa tamang pag-iisip po ba kayo? At ako pa talaga yung pabida? Sumusobra ka na ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Hindi ko po nakakalimutan yon. Kaya nga kahit na nakakabwisit kayo, nagtitimpi ako sa inyo. Pero hindi ko na talaga kinaya ngayon. Hindi naman kami mayaman kaya nga binadget namin yung pagkain sa binyag ng anak namin. Para lang sana yun sa mga kinuha naming ninong at ninang at sa mga kamag-anak. Pero anong ginawa nyo? Nagsama kayo ng ibang tao tapos gusto nyong pakainin ko silang lahat? Sobra namang kagarapalan yan. Kasalanan ko bang kulang yung budget nyo? Sana kasi pag nagpapabinyag kayo, pinaghahandaan nyo. Ako pa pala ngayon yung garapal? Nang dahil lang doon? Aba, nakakasama ka ng loob ah. Ay wow, kayo pa talaga yung masama ang loob? Kamusta naman kaya yung pakiramdam ko? Naisip nyo man lang ba yon bago sumama ang loob nyo sa akin? Feeling ko hindi, kasi ganyan naman kayo. Wala kayong pakialam sa ibang tao, kahit mga kamag-anak nyo. Kasi sarili nyo lang yung palagi nyong iniisip. Hindi totoo yan ha. Huwag kang mag-imbento. Hoy Adora, ginawa mo pa talaga sinungaling yung anak ko? Halos lahat ng kamag-anak natin alam yung pag-uugali mo. Huwag mo namang kampihan yung anak mo, Ate Miriam. Sinong kakampihan ko, ikaw? Alam mo matagal kong iniwasan na masaktan ng damdamin mo Kaya hindi kita madalas pinapatulan. Nagtitimpi ako sa'yo kasi magkapatid tayo at ayoko masira ang relasyon natin pero nakakainis ka na talaga. Pati binyag ng apo ko hindi mo pinalagpas. Ano ba kasing kinakagalit nyo? Pagkain lang naman yon. Kahit siguro ano talagang paliwanag namin, hindi mo maintindihan yung punto rito. Hay nako, ewan ko sa inyo mag-ina. Makakarating sa iba nating kamag-anak na inaway nyo ko at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Tingnan natin kung hindi kayo masira sa kanila. Lalo ka na, Ate Miriam. Akala mo kung sino ka. Di magsumbong ka! Gusto mo samahan pa kita? Tara! Grabe ka na talaga sa akin Yung ugali mo ang mas grabe! Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin pinagtatandaan. Sana naman bago ka mang-insulto ng kapwa mo, matuto ka namang manalamin nang sa ganon, makita mo rin kung gaano kadumi ang pag-uugali mo. Ang hirap sa'yo, masyado ka nagbubulag-bulagan. Tama po si Mama. Sana ma-realize nyo yon bago pa mahuli ang lahat. Wala akong dapat ma-realize dito kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang mali. Ang yayabang nyo porque umasenso lang kayo ng konti. Tandaan nyo na laging binababa ng Diyos sa mga mapagmataas. Wala pong nagmamataas dito. Kung meron, baka kayo. Sumusobra ka na talaga, Lana. Hindi mo na ako ginalang. Hindi ka rin kasi marunong gumalang sa iba. Kaya paano ka igagalang ng anak ko? Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo! Sige na! Mabuti pa nga. Ayoko na makita yung mga pagmumukha nyo.
Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na pagsalitaan ng masakit ang tiyahin ko dahil sa ginawa niya. Walang respeto na kung yon ang gusto niyang itawag sa akin, pero harap-harapan na niya akong binastos dahil sa ginawa niya. Mabuti na lang talaga at nagawan pa rin namin ang paraan na mapakain ang lahat ng mga in-invite niya na wala naman sa listahan namin. Pero syempre napagastos kami ng malaki ng asawa ko. Hindi naman kami mayaman kaya nga hanggat maaari ay binabudget namin ang aming pera. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naggalit at nagtampo sa akin si Tia Dora. Hindi niya ako kinausap at narinig ko na lamang na chinichismis niya kami ni Mama sa iba naming mga kamag-anak, Papa Dudut. Pero mas marami siyang sinasabi tungkol sa akin na kung ano-anong hindi magaganda sa pandinig tulad ng maramot daw ako, gahaman, at hindi na aasenso. Alam ng mga kamag-anak namin na hindi yun totoo dahil matulungin akong tao. Pero sinabi ng mister ko na wala naman daw akong dapat na patunayan kasi alam din naman nila kung gaano kagarapal ang tiyahin namin. At habang tumatagal, Papa Dudut, imbis na magbago ay lalong lumalala ang ugali niya sa pagiging tsismosa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide na kaming lumipat sa bahay namin ang mister ko bago pa ako mapanot sa stress dahil kay Tia Adora. At laking luwag sa dibdib na sa wakas ay malayo na rin ako sa kanya. Pero syempre challenging din dahil nasanay na ako na nasa tabi ko si Mama. Bukod doon ay nami-miss ko rin sila ng mga kapatid ko kaya nga madalas akong tumatawag sa kanila sa bahay. Mabuti na lang dahil lagi rin nila kaming binibisita ng mag-aama ko para naman mabawasan ang lungkot ko. Marami ako narinig na kwento tungkol sa lugar namin nung umalis ako pero ang pinaka-highlight talaga doon ay ang pakikipagtana ni Tia Adora sa ibang lalaki. Na nakilala lang daw niya sa isang dating app isang buwan pagkatapos kong umalis sa Navotas. Oo, iniwan niya ang mga anak niya. Yung mga bata pa ay kinupkop at inalagaan ni Mama. Naawa naman daw kasi siya lalo pa at may sarili na ring pamilya ang panganay na anak ni Tia. Kaya walang titingin sa iba na mga pinsan ko. Wala namang kaso sa akin yon dahil naaawa din ako sa kanila. Para na rin kahit papaano ay may kasama si Mama sa bahay at pagbabantay ng tindahan niya, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Tia Adora, no? Hindi na ba talaga siya uuwi? Kawawa naman po yung mga anak niya. Ewan ko. Wala sabing nakakaalam kung saan siya pumunta. Hindi rin naman magawang tumawag kahit man lang kumustahin yung mga anak niya. Grabe. Hindi ko akalain na meron palang mga magulang na kayang abandonahin yung mga anak niya para lang sa isang lalaki. Kaya nga eh. Lahat kami ng iba mong tiyahin at tsuhin nagulat din. Ano pong sabi ng boyfriend ni Tia? Yun nga. Nalaman namin na hiniwalayan na niya pala. Kasi raw napansin niya nanlalalaki na. Bukod doon, ginagatasan lang daw siya at madalas awayan kapag wala siyang maibigay na pera. Kawawa rin. Pero buti na lang natauhan. Kasi bata pa naman yun. Baka makakilala pa siya ng mas matinong babae na pwede niyang pakasalan kesa dun sa tiyahin mo. Ay, si Tia po talaga yung may problema rito. Hindi siya mapakali pag wala siyang ibang lalaki. Kaya siguro lagi silang naghihiwalay ng mga kinakasama niya noon. Ay oo. Madalas yan silang nag-aaway noon. Matindi. Sa sobrang tindi, nagkabaranggayan pa sila. Lalo na yung tatay ng 3 niyang anak. Pinapatulan talaga nun si Adora. Hindi rin nagpapatalo pero sa huli sumuko rin sa ugali ng kapatid ko. Ako nga na ate niya sumusuko rin sa kanya. Pero dahil sa ginawa ni Tia, mga anak naman niya ang apektado.
Kaya nga, sa sobrang awa ko dun sa mga magkakapatid, iniisip ko ng kupkupin. Tama lang naman po yung ginawa nyo kasi wala na rin namang titingin sa kanila. Oo nga, kasi yung panganay ni Adora may asawa at sarili na ring pamilya. Pero kinokontak naman po ba kayo? Oo, lagi nga kinukumusta yung mga kapatid niya. Sabi niya sa akin pupunta raw siya sa bahay sa susunod na linggo. Mag-iipon lang daw sila ng pamasahe. Bakit po? Saan na ba sila nakatira ngayon? Umuwi pala sila ng probinsya ng asawa niya, dun sa Bohol. Naku, ang layo na rin pala ng tirahan niya. Oo, pero lagi naman siya nakikipag-usap sa mga kapatid niya sa cellphone. Lalo na ngayon. Kahit siya hindi rin makapaniwala sa ginawa ng nanay nila eh. Sabi pa nga niya sa akin na baliw na raw si Adora. Pero sana ma-realize ni Tia na mas mahalaga pa rin ang mga anak niya kaysa dun sa bago niyang lalaki. Sana nga. Kaya lang dinig ko, mapera rin yung bago niya eh. Kaya siguro nakipagtanan siya ron. Matakot pa rin siya sa karma. Baka isang araw singilin na lang siya ng kapalaran dahil sa pag-abandona niya sa mga anak niya. Sana nga talaban ng konsensya yung tsahin mong yun para maisip niya pa rin yung tama. Kasi sabi mo nga baka makarma siya. Mas nakakatakot yun, nak. Opo, ma. Kaya nga po gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kahit iniwan na tayo ni Papa, kami pa rin ang mga kapatid ko yung priority nyo. Oo naman. Kasi mga anak ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Napapalitan at pwedeng iwanan ng mga lalaki. Pero ang mga anak, hindi. Alam na tatay niyo na ganun yung prinsipyo ko. Kaya siguro natakot siya magloko nung nabubuhay pa siya. Pero hindi naman manloloko ang papa niyo. Mahal na mahal ako nun at mahal na mahal ko rin siya. Mahal din po namin kayo, ma. Salamat po uli sa lahat-lahat. Lalo na sa pag-aalaga niyo sa akin ngayong may sarili na rin akong anak. Papa Dudut, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganong klase ng ina. Yun bang kayang iwan ang mga anak para lang sumama sa ibang lalaki? Tuluyan na ngang nawala ang katiting na respeto ko kay Tia Adora dahil sa ginawa niya sa mga pinsan ko. Ang hirap lang kasi na lagi raw siyang hinahanap ng bunso niyang anak. Wala namang maisagot si mama kundi ang umalis at baka hindi na bumalik pa. Papadudot awang-awa ako sa pinsang kong yon dahil nakakatulugan na lang daw ang pag-iyak. Lumipas pa ang isang taon at hanggang sa sumapit itong 2024 around March nang makarating sa amin ang balita na may kamag-anak daw kaming nakakita kay Tia Adora na nasa Taytay Rizal at namamalimos na. Pero hindi raw nila nakausap dahil paglapit nila ay mabilis daw itong tumakbo papaalis. Nag-alala naman kami ni Mama nang malaman yon kaya kami na mismo ang pumunta noon at nagbaka sakali na makita namin siya. Pinagtanong-tanong namin ang kinakaroonan niya at makaraan nga ang isang buwan na paghahanap ay may nakapagturo naman kung saan siya matatagpuan. Dinala kami ng aming paghahanap sa isang maliit na paupahang kwarto sa bayan ng Angono. Doon namin natagpuan ang aming hinahanap. Pasensya na kayo, ate. Kasi hindi pa ako nakakapag-ayos ng bahay. Kakagaling ko lang sa pagtitinda kaya medyo pagod pa ako. Hindi ko lang din kasi akalain na mahahanap niyo ko rito. Wala namang kaso kung magulo pa tong nirerentahan niyo. Hindi naman kami maarte ng anak ko. Pinuntahan talaga namin kayo dito nung nalaman namin na may nakakita raw sa inyo na kamag-anak natin na namamalimos. Totoo po ba yun, Tia? Oo, pero isang beses ko lang ginawa yun. Oh, bakit ka umiiyak, Adora? Desperado na kasi ako noon eh. Wala nang tindahang nagpapautang sa amin eh. Gutom na kami ng anak ko. Ilang araw na kaming hindi kumakain. Wala rin kaming malinis na tubig na pwedeng inumin kasi pinutulan na kami nung may-ari ng nirerentahan namin. Ha? Grabe naman yun. Ilang buwan na kasi kaming hindi nakakabayad ng renta kaya
Tama lang daw na putulan niya kami ng tubig at kuryente. Tapos, palalayasin niya na sana kami kung wala pa ako maibabayad. Kaya nga dumilihensya na ako sa pamamalimos. Hiyang-hiya ako pero tiniis ko na lang. Kasi nga, para rin naman yan sa amin ng anak ko eh. Kaso, doon ko nga nakita yung isa nating kamag-anak. Lalapitan niya sana ako pero natakot ako kaya tumakbo ako palayo. Bakit mo kasi siya tinakbuhan? Sana noon pa lang nahanap ka na namin at nalaman na namin ang sitwasyon mo. Nahihiya ako. Ayokong maging usap-usapan niyo pag umuwi ako sa atin. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak natin kasi kasalanan ko naman eh. Siguro nga ito na yung karma ko kasi iniwan ko yung mga anak ko. Ang sama-sama akong ina. Tahan na po, Tia. Lahat naman tayo nakakagawa ng mali eh. Pero sobra-sobra yung pagkakamaling nagawa ko. Piruin mo, inabandon ako yung mga anak ko para sumama sa ibang lalaki. Kaya siguro pinarusahan ako ng Diyos kayo nang kunin niya sa akin yung anak ko. Anong ibig mong sabihin? Namatay na yung anak namin nung nakaraang buwan lang, ate. Mahapaginghangit. Nagkasakit siya. Lumala kasi hindi ko agad nasugod sa ospital. Tapos, huli na nung nadala ko. Ang hirap. Ang sakit mawala ng anak. Tapos humingi ako ng tulong sa barangay para maipalibing yung anak kong namatay kasi walang-wala talaga ako. Hindi ko na nga siya naiburol. Tapos, yung natirang pera sa donasyon nila sa akin ginamit ko pampuhunan para makapagtinda-tinda ako. Pinakiusapan ko rin yung may-ari ng nirerentahan ko na huwag akong paalisin kasi baka sakali na ako matulog. Buti na lang naawa siya sa akin. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi sa atin sa Navotas? Hinihintay ka rin ng mga anak mo. Nahihiya nga kasi ako sa inyo. Siguradong pagtatawanan ako ng iba nating mga kamag-anak. Hindi nila gagawin yon pag nalaman nila mga pinagdaanan mo. Pasensya ka na kasi naduwag din talaga ako. Hanggang ngayon, hiyang-hiya ako sa inyo ni Lana pero buti na lang din na nahanap niyo ako. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo gustong makita at makausap para humingi ng tawad. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Wala na yun sa amin ni Mama, Tia Adora. Napatawad ka na namin. Kaya nga nung nalaman namin na nakita ka ng kamag-anak natin dito sa Rizal, nagpursige kami na hanapin ka para kamustahin. Hindi lang namin nakalain na ganun na pala katindi yung pinagdaanan mo. Pero tandaan mo, Tia, nakasama mo na kami ngayon at hindi ka na mag-iisa. Tama si Lana. Kaya umuwi ka na sa bahay. Kasi hinihintay ka na rin ng mga anak mo. Miss na miss ka na nila, lalo na yung bunso mo. Oo, ate. Uuwi na ako. Miss na miss ko na rin sila. Papadudot awang-awa kami ni Mama sa mga sinapit ni Tia Dora. Ayon pa sa kanya ay naging malupit daw ang kinakasama niya noon. Noong nagtanan sila ay dinala siya nito sa Rizal, nagsama sila at nabuntis pero 3 buwan pa lamang ang tiyahin niya or tiyan niya nang magloko ito at iwanan na siya. Nalaman niyang nagsisinungaling lang pala ito sa kanya noong sabihin itong mapera ito kasi may negosyo. Masyado raw nasilaw sa pera sa Tia Dora kaya nagpauto siya rito at hindi na nakapag-isipan ng tama. Kaya nga noong karmahin siya at magkasunod-sunod ang kamalasan sa buhay niya ay pinagsisihan niya ng husto ang mga kasalanan niya. Sa ngayon, papadudot nasa Navotas na ulit ang tiyahin ko kasama ang mga anak niya. Nagkapatawaran na rin naman sila kaya masaya na rin kami para sa kanila.
Tinulungan din siya ni Mama na makapagsimulang muli sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan para ipagpatuloy ang pagtitinda niya. Kaya nga meron na ring pinagkakakitaan si Tia Adora na siyang pantustos niya sa mga pangangailangan nila ng mga anak niya. Ang laki ng pagsisisi niya sa buhay dahil naging gahaman siya at garapal. Ilang beses niyang sinabi sa akin na gusto na niyang magbagong buhay at masaya ako kasi nakikita ko naman na sinusubukan niya talaga. Tulad ng sinabi ko ay napatawad ko na siya sa mga kasalanan niya sa amin. Sa huli, pamilya pa rin namin siya at pamilya ay laging nagtutulungan at hindi nagtatanim ng galit sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lana.